Hello guys, magandang araw sa inyo. Day off ko ngayon dahil kasi linggo ngayon, no? So for this video naman po, yan, sa mga nagre-request ko na daw yung aking yan, malakas kang hangin yan. Yung aking long-term review dito, yan. Ito yung Aerowick Bronco na ginagamit ko before. Kasi ito na yung gamit ko ngayon, no? Yung LDCNC. So ano daw yung aking long-term review. Ito, nagtatanong kasi kung ano yung mga issue nito, no? Sa pang long term na paggamit. Yan. Actually kasi ito rin yung bago. Nung ano to February this year ko lang nabili. Yung kauna-una kong Aerowick Bronco na binili nung February 2022 na kila Kuya Tintin, nandun na kay Jello nandun na yung rim set na yan. Kasi magbubuo siya na down ng 27.5 na MTB. So yun nga, no, aking long term review sa Aerowick Bronco na 27.5 kasi di pa ako nagagamit ng 29 Ito lang, 27.5 MTB rim set. So tingnan muna natin to. Ito yung bago, ito yung ito yung binili ko noong February 2025. Bali yung luma ko, yung pinaka nauna, February 2022. Nagamit ko yun ng nasa akin yun ng 3 taon. Yan. Yan, ito kasi ito naka-opted to sa quick release kasi yung fork ko. Yan, nakita nyo fork ko pang quick release. Yan, ito naman pang true axle. Yung adapter nito na pang quick QR na doon sa shop Kaya naging true axle yan kasi yung frame ko pang true axle. Yan. So ito yung sa sa yung pang-install. Yan, quick release at saka QR na true axle. Yung free hub nito, yan, free hub niyan, ito yung conventional na pang 11 speed na MTB. Ibig sabihin, hindi yan compatible sa 11 speed na road bike. Yan, na experience ko na, at saka may vlog na ako noon Pang lang to, pang 10 speed. Pang 10 speed na road bike. Yan, pang 11 speed na MTB, then pang 10 speed na road bike na cassettes. Yan. Then ito, nakita nyo na yung klase ng spokes ay pang straight pull, no? Hindi yun naka J-bend. Yan, straight lang. At bladed to, no? Yan, aero. Pillar spokes yan. Yan, pillar spokes yan. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa Aerowick Bronco. Yan. By the way, yung free hub nito 6 poles lang to, no? Na plain 6 poles. Then yung rims nito aluminum double wall, yan 24 holes kasi nga 24 spokes na nakakabit dyan. Ilalagay ko na sa screen, alam ko nandun yung kala Kuya Tintin yung bilag ko dati kung ilan yung rim width nito. Pagkatanda ko yung outer rim width nito is 28 mm. Yung inner rim width nito malamang nasa 23. Yan, lagay ko na lang sa screen, no, kung mahahanap ko pa. Hindi ko kasi masusukat kasi nakakabit pa yung Continental contact curved ko na gulong no. Ito, no. Then ano pa yung hindi ko pa na-mention? Ayan. So far wala na-mention ko na lahat, no. Yan both to pang 24 spokes yan. Ito yung pinakamagaan na 27.5 na rim set na nagamit ko, no. Yan. Kaya gustong-gusto ko tong Aerowick Bronco na to Particularly dun sa una kong binili ng 2022. Yan ang torture test ko sa Arayat, Pampanga nung nagbiyahe kami nung February din 2022. Yan yung maraming lubak sa MacArthur Highway ng time na yun. Naibiyahe ko na rin yan yung unang set ko. Naibiyahe ko na sa Laguna Loop. Naibiyahe ko na rin sa Mount Banahaw Loop. Yung nag-PR ako na yung 246 ko, 9 hours yata, 9 hours and 40-ish minutes. Yan yung naging oras ko. Ito yung gamit kong rim set, no. Then isa pang naging accomplishment nito, yun yung nagpansamantalang KM ako sa Dangray na nun, sa 25 laps na 104 kilometers na nag-average ako ng 35.9. Di pa umabot ng 36 kasi kadalasan doon sa U-turn na interrupt ako, no. Yan. Pero ito hindi ko pa never to na experience na karera since na retired na ako, 'di ba, ng 2020 o 2021. Yan, retired na ako sa competition. So na-experience ito
mga ITT PR attempts sa downgrade na long ride. Yan yung na-experience na to. Ano pa hindi ko ma-mention bago ko ma-share yung issue, ano? Ano pa? Yung timbang nito pala. Ang timbang nito, 'di ba nakita niyo na yung vlog ko nung kinumpare ko yung LDCNC dito sa Aerowick Bronco, yung paninda doon sa bike. Nasa ano lang yun eh. Ito kasing rim set na to, nasa ano lang. May higit 1.7 kg. Kapag hindi kasama yung skewer. Yan, so ibig sabihin yung 1.7 kg na yun, para halos ano rin yun eh, mga timbang na rin yun ng mga deep wheel section na mga medyo budget na carbon rim set. Yan, yung mga aero rim set. Kaya dati talagang binili ko yung set na yun, yung unang set na Aerowick Bronco. Yan, pagdating sa performance, okay. Hands down. Then yung mga sa lubak-lubak, wala naman ako naging problema doon. Wala naging problema yung rim set ko sa mga lubak-lubak sa MacArthur Highway. Tsaka doon sa pang bike to work sa mga hubs ganyan. O pang overall ride, wala naging problema. Yon, so ang presyo sa mga bike shop na yung itong Aerowick Bronco nasa 6,450 sa bike yun, no. Nung binili ko ko yung kay Kuya Tintin dati, yung unang set ko nasa 6,500 dati. So, alam ko sa Shopee mas mura pa eh. Kasi sa Shopee, hindi naman sila nagbabayad ng mga tax eh. Wala sila binabayaran kahit ano eh. Kaya nababayaran nila, nabibenta nila mas bababa. So, proceed na tayo sa kaisa-isa. Isang issue lang ang na-experience ko dito sa Aerowick Bronco na medyo maselan, no. Kaya nag-ano na rin ako kahit bago pa to. Yan. Ito kasi itong set na to na bago, hindi pa naka-experience ng long ride to, hindi pa. Bike to work lang yan, tsaka Bermosa. Yan. May papakita ko sa inyo, no. Di ba nakita nyo ito? Ito kasi okay pa. Bago pa kasi. Yung first set ko nito, syempre katagalan kapag ginagamit mo to, lalo sa mga malubak na lugar, nawawalan na yung alignment nito. Kaya kailangan nyo ipa-align. Nung 2023, nung summer, yun yung first time ko nagpa-align after 1 year. Itong rim set na to. Napansin ko lang nung after na magbanahulop ako. Nung after na ma-align kasi, sa likod lang Dito lang kasi mainit kasi dito. Yung lang nag-i-issue ko dun sa rear wheel. Ito kasing rear wheel eh. Yung rear na rim, no. Kuwari ito yung rear na rim. Nung inalign kasi to, nagkaroon ng yung hairline crack dito sa gilid. Dalawa yan. Papakita ko sa inyo sa screen kung ano itsura nun, no. Kung ano itsura ng tinutukoy ko na crack dito sa gilid ng sa gilid na pinag-install ng nipples. Yan ang naging unang issue. Yan ang naging issue. Yan. Ang ginawa ko dati, noon, humingi ako sa aluminum works ng scrap na aluminum at bumili ako ng epoxy steel, pinatukan ko. Kasi sa tingin ko, kaya ako ginawa yon para hindi lumala yung pagka-crack. Yan, nasa screen naman, no, kung anong itsura nung pinatong ko. Yun yung unang nangyaring crack dito. Then nung nasa bike na ako, kailangan ko ulit ipa-align. Nung mga January 2025. Ganoon din nangyari. Nagkaroon din ng hairline crack sa tabi. Kaya ginawa ko dati, wala naman ako mahanap na spare na aluminum na piece na ganyan, na maliit. Binatongan ko lang ng pinakamagandang nabili ko na epoxy steel. Yan. Nung bumili ako nitong bago na Aerowick Bronco, na-ensayo ko pa yun sa Bermosa, tsaka na-bike to work ko pa. Wala naman hindi naman lumaki yung crack wala naman. Yan, until nag-decide muna ako na bumili nito ng bago kasi nga parang na rin, baka kasi lumaki. Although na okay naman, pero for sure na lang bumili ako bago ito. Yan, noong February this year, 2025.
Yan. Kasi di naman ako mekaniko, di naman ako expert no sa mga ganung bagay. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko lang alam kung bakit nagkakaroon ng ganong cracks every time na ina-align. Ang hula kasi ng mekaniko namin sa bike, baka kasi masyado manipis yung rim. Kaya siguro pag kasi ako kasi pag nagpapalin ako ng rim, gusto ko matigas. Ito kasi matigas to eh. Di ba pinalitan to ng pillar? Ako kasi ang preference ko medyo matigas yung tension. Kasi pag matigas ng tension, mas maganda yung power transfer. Hindi katulad na malambot. Pag malambot kasi, pag nag-a-apply ka ng power, nagpe-flex kasi yun eh. Every time na nagpe-flex, nagkakaroon ng power loss. Yun. Siguro lang ako lang naman, hindi naman ako expert no. Sa mga experts sa ganyan, pwede naman kayo mag-comment kung ano yung naging tingin ninyo kung bakit nangyari yun. No? Siguro itong rim na to, hindi kinaya yung yung preferred contention na preferred ko sa pag-align sa spokes. Pero sa lubak-lubak okay naman eh. Sa lubak-lubak okay naman, wala namang problema eh. Kumbaga yung torture sa lubak okay naman, wala namang nangyayari sa rim. Doon lang sa pag-align. Kaya yung crack nagsimula dun sa gilid ng butas na pinagano ng nipple at saka spokes. Yan. So yun ang naging problema ko sa aerobic broke ko. Hindi ko lang alam sa iba. Kung ganun din no. Kasi wala pa akong nakikitang nagpo-post sa Facebook o kaya sa TikTok o sa ibang social media platforms kung ganun din ang issue. No? Sa akin lang naman kasi hindi ko lang alam kung sa iba kung ganun din. Hindi ko alam kung ito rin ang magiging problema sa nabili ko eh. Kaya hindi ko mabenta-benta to eh kasi baka mamaya pag inalign magkaroon din ng hairline crack unless na siguro yung pagka-tension ng spokes eh hindi naman matigas. Yung lang medyo sakto lang na medyo malambot ng konti. Yan. Kaya hanggang ngayon nandito pa. So kasi ang dami ko na kasi pinalitan dito sa bike ko eh. Yung crankset ko na except nandun sa shop. Yung FD ko nandun. Yung front shifter nandun. Yung cassette na bago ako magbalik sa 105 nandun din. Marami akong parang balak ko tuloy magbuo. Parang ko tuloy pwede magbuo eh. Kasi yung sa mga matagal na sa channel ko, di ba, meron ako dating online store. Yung mga frames na pagbenta ko nandun nandun kay Kuya Ray sa Victoria. Malapit sa Dang Arena. Kaya siguro pwede pa rin ako magbuo ng isa pang bike. Na paunti-unti no. Pang commuting lang kasi yung fat bike na nandun, pang commute din 'yun, pero gusto ko na ipagamit sa asawa ko yung fat bike din, parang pang workout na rin kasi wala rin kasi siyang exercise. Kaya 'yun ang naisip ko Yan, kung para ako na rin nagagamit ito in the long term, yung itong bago nabili ko. Kasi March, April, May, June. 5 buwan ko lang naman nagamit ito eh. May 5 months lang. At saka di pa na-align to. Pwede naman ako bumuo ng isa pa. Na bisikleta. So yun nga. Sa mga nagtatanong kung ano yung issue, yan, nalaman nyo na sa video ito. Yan, kung meron pa kayong tanong na hindi ko nasabi dito, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood, and don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.